Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Jiko Hassan sa Japan. Isang paraan ng personal bankruptcy. Jiko Hassan o personal bankruptcy sa Japan. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamaunlad na bansa sa mundo, hindi pa rin maiiwasan na may mga mamamayan at dayuhan na nakakaranas ng matinding problemang pinansyal. Dahil dito, nagkaroon ng Japan ng sistemang legal na tumutulong sa mga taong hindi na kayang bayaran ang kanilang mga utang. Ito ay ang tinatawag na Jiko Hassan. Kahulugan ng Jiko Hassan. Ang Jiko Hassan ay isang legal na proseso kung saan ang isang tao ay nagdedeklara sa korte na siya ay wala ng kakayahang magbayad ng kanyang mga utang. Sa pamamagitan nito, maaaring burahin o discharge ang karamihan sa kanyang obligasyon sa utang upang siya ay makapagsimulang muli. Hindi ito simpleng pagtakas sa responsibilidad, kundi isang paraan na kinikilala ng batas upang mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang individual. Mga dahilan kung bakit umaabot sa Jiko Hassan. Maraming dahilan kung bakit napipilitang mag-file ng bankruptcy ang isang tao sa Japan. At narito ang ilan sa mga ito. Pagkawala ng trabaho o biglaang pagbaba ng kita. Mataas na gastusin sa ospital o pagkakasakit. Pagkabaon sa credit card o loan. Problema sa negosyo. At personal na issue tulad ng diborsyo. Sa mga ganitong sitwasyon, maaaring hindi nakayanin ng isang tao ang patuloy na pagbabayad ng utang. Proseso ng Jiko Hassan. Ang proseso ng Jiko Hassan ay dumadaan sa ilang hakbang. Una, ang isang aplikante ay kumukonsulta sa isang abogado upang masuri ang kanyang sitwasyon. Ikalawa, magsusumiti siya ng aplikasyon sa korte kung saan ilalagay ang detalye ng kanyang utang, kita at ari-arian. Ikatlo, magsasagawa ng imbestigasyon ng korte upang tiyakin na ang aplikante ay tunay na walang kakayahang magbayad. At ikaapat, maglalabas ng desisyon ng korte kapag ito ay naoparbahan. Ang karamihan sa utang ay mabubura. Mga epekto ng Jiko Hassan. Mayroong parehong positibo at negatibong epekto ang prosesong ito. Sa positibong aspeto, ang aplikante ay mapapalaya mula sa mabigat na utang at magkakaroon ng pagkakataon na magsimulang muli. Mamamawala rin ang pressure mula sa mga naniningil. Ngunit, may mga negatibong epekto rin. Halimbawa, masisira ang kanyang credit record sa loob ng ilang taon. Kaya mahihirapan siyang umutang o kumuha ng credit card. Maaari ring kunin ng ilan sa kanyang ari-arian at may mga trabaho na pansamantalang hindi niya maaaring pasukan. Mga utang na hindi saklaw. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng utang ay nabubura sa Jiko Hassan. Kabilang sa mga hindi isaklaw na ito ay ang mga sumusunod. Ang buwis, ang child support o sustento, at ang mga multa o penalty mula sa gobyerno. Kahalagahan ng Jiko Hassan sa lipunan. Ang sistemang ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga tao na makabangon mula sa matinding problemang pinansyal. Sa halip na manatili sa cycle ng utang, binibigyan sila ng legal na paraan upang magsimulang muli at maging produktibong miyembro ng lipunan. Konklusyon, sa kabuuan, ang Jiko Hassan
ay isang mahalagang bahagi ng sistemang legal sa Japan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbura ng utang, kundi tungkol sa pagbibigay ng bagong simula sa mga taong nangangailangan. Sa tamang paggamit, ito ay nagiging daan upang muling makabangon at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat